Audio Jungle. 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 Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Naka-report yung natin na report. Ladies and gentlemen, the session of this honorable body is about to commence. Everybody will please rise. As the elected Vice Mayor and Presiding Officer, this third night regular session is now called to order. Roll call please, Mr. Secretary. The honorable members of the Sangguniang Panunsod, Honorable Kathleen Cipriones, Honorable Marta Aristide Singh, Honorable Maria Concepcion Alan Nantes Piloso, Honorable Alice Manuel de Mendoza, Honorable Joel D. Pua, Honorable Raul A. Monte Alto, Honorable Pacitas Lidiste, Honorable Yunilo A. Catipo, Honorable Donato Olinato, Honorable Donato Amancero, Honorable Ferrillo A. Macasay Jr., and the Honorable Presiding Officer, Honorable Eric B. Africa. Mr. Secretary, do we have a quorum? We have a quorum. We will request the Honorable Joel Pua for our invocation. I will state it into motion. Honorable Kathleen Brianes for our invocation.
Nalagay po natin ang ating mga sarili sa banal na presensya ng Panginoon. Ngayon ang Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw nito na ipinagulong po sa amin. Naway ko po kami sa aming pagpupulong ngayong araw nito. Bigyan po kami ng karunungan at discernment kung ano po ang kailangan ipagawa na kami ang inyong gagawin. Panginoon, pinagdadalangin din po namin ang pamilya po ng aming Mayora, Bernadette Seville, ng aming Mayor, sa kanila pong pinagdadaan ng pagkamatay po ng ina ng ating Mayora. Naway samahan niyo po sila sa kanilang kalungkutan ngayon at palakasin po ang kanilang po. Maraming salamat po, hindi Panginoon, ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Please remain standing for the singing of the national anthem. Magandang umaga po sa ating lahat. Reading of the minutes at the preceding session of approval of the same, the Honorable Raul Monte Altos at the Honorable Maria Concepcion Hernandez Culaso is recognized. Magandang umaga po sa ating lahat. Considering that we all have copies of the minutes of the previous session, I move that we dispense reading and the same be considered as approved. Any second to the motion? Seconded by the Honorable Aliste and Catito. Discussion? Objection? Hearing none, the minutes of the previous session is hereby approved. Proposed ordinances and resolutions for second reading, the Honorable Joel Go was recognized. Mr. Chair, good morning po. Good morning sa ating mga kasita. Provided with all the city councilors as a copy of the committee report, I think that we dispense the reading of the committee report. Any second? Seconded by the Honorable Catito. Discussion? Objection? Hearing none, the motion to the second read is hereby approved. Mr. Chair, I move for the adoption of the committee report. Any second to the motion for adoption? Seconded by the Honorable Aliste and Catito. Discussion? Briones. Objection. Hearing none to the report number 2014-044 is hereby adopted. Unfinished business, the Honorable Two is recognized. Mr. Chair, ito po yung committee report. Ito po as unfinished business po natin. Ito po yung regarding po dun sa deed of donation po between Christine Vergara at City Government of Ipa. Pero po, ito po yung patawag na natin. At ito po naman po yung marami pong mag-verify. Ito pag-donate po nung sa pag-donate po nung lupa. Dahil marami po nakatiya doon ng mga kababayan natin dito sa Luzon, Nalipa. So, Mr. Chair, I move for the passage of a resolution ratifying the deed of donation executed by between Mr. Vergara and the City of Government of Lipa, represented by City Mayor, Honorable Mayor Bernard Sabili, over
the 3 parcels of land with a total area of 6,329 square meters located in Barangay Tambo. Any second? Discussion, the Honorable Katito is recognized. Adoption para po yan, ang committee report. Adoption. So, Mr. Chairman, gusto lang namin maliwanagan, wala ako kami sa committee hearing, yung bakit gano'ng kalaki na isang kalahating hektarya, 6,000 square meter. Ano nung ginawa dito? Kasata? O napaka-pekto ni Mrs. Vergara para ito nito? Ito po si Mr. Vergara sa natin hindi natin makita. Ito po yung pinakiusap po ng sanggunian po ng Barangay Tambo. Ito po yung nilapit na sa atin. Dahil po madami po yung na-apekto ng mga residente po natin sa residente daw po nila. Gusto pa yung Tambo lalo na hindi pagkakwa umuulan. So, ito yung kasata? Ay sana po. Kaya hindi tunay. Saan mo yung lugar? Saan mo yung lugar? The Honorable Katito is recognized. Akin din sana gusto ko madagin na kung pwede ho ay malaman ho na sa kanyang panlusot dahil ito yung donasyon. Ito ho kasing donasyon. Ito ay mayroon tinatawag na advantage at disadvantage to the city. Ito po yung ito po yung sa may St. Joseph po. Ito po yung nakaraan. Dating doon sa may St. Joseph po. Ito po yung nakaraan kumbaga, kung di po nagkakamali, kaya po yung tinatawag po natin, kayo rin po yung tumutol dito. Pero sabi ko nga po, sa pagpapatawag po natin, kasi pakiusap na rin po lang sa kunin ng Barangay Tambo, na ito naman tayo, tunay na mga mapapakinabangan ng tawag bayan, kasi hindi naman daw po yung babayan ng buwis. Kaya nga dahil sa akin ng pananaw, ang chairman ho ng land use ay mas maintindihan, mas alam na report yung atin humihingi nga tulong ng inyong kababayan sa Tambo, si Coach Bibong, na yung Jose Joseph ay parte ho ng Tambo. Ito doon yung kalsada. Ibig sabihin, kalsada ho ito na nagkukunin ko sa subdivision dahil kung ito ay parte ng subdivision, baka naman ho sila nailaglaan ho sa development ng ating subdivision. Meron ho kasi nga subdivision, yung mga lumang subdivision natin, katulad ng City Park. Ito po yung hindi pa, ito po na Mr. Jerry, ito po yung dati na subdivision. Ito po yung mga iniwan ng mga dati na develop, na dati na chop-chop. Ito po yung bagay matagal na ito na gawa. Hindi pa po siguro natin time to. So nakakaawa po yung mga tao doon sa kumbaga sila man yung taxpayers din. Kaya Anong part ko? ito po yung dati na subdivision, yung mga iniwan, yung mga nag-develop. So, nakapangalan ho ito sa tao, hindi sa subdivision, kundi sa Temis Vergara, na ito ho ay dinodonate sa siyudad ng Lipa bilang kasada ho. Bilang kasada. Salamat ho. The Honorable Monte Alto is recognized. Mr. Chairman, ang titulo po ng mga parcela ng lupa na donate sa atin ay nakapangalan kanina. Sa pagkakalit po na pagpapagos ko sa barangay po, ito po lang po yung dinanate sa barangay, then i-donate na sa atin. May hawak po pa tayong mga titulo, mga parcela, para makita po natin kung Personal, Mr. Vergara. personal. Personal. Load lang nakalagay? Oo, that's hindi. Load lang. I'm declaring a one-minute recess for our chairman to look into the records regarding to sa deed of donation between Barangay Tambo and the City of Lupa. Session na the Honorable Monte Alto is recognized. Mr. Chairman, we have found out that all titles are whole lots na gustong i-donate ng certain Mrs. Vergara sa city.
Ngayon, ito pong mga road lots na ito ay road lot ng isang abandoned subdivision na sinasabi ng chairman na wala na daw po yung developer. Since ito ay isang subdivision, ito po yung may mga open spaces, and masyado naman pong disadvantage sa ating gobyerno sa lipa, kung ang tatanggapin lang natin ay ang road lot, na yung pong road lot ay ating pangsasamentohan, lalagyan ng drainage, at yung iba yata ay wala pang ilaw at wala pa rin supply ng tubig. So kung atin pong tatanggapin yan, manapay tanggapin na rin po natin at sabihin sa kanila kung nasaan yung mga open spaces na kung saan meron naman pong mapupurbidyo ang ating local government na magkakaroon tayo ng lupa sa St. Joseph, doon nga po kung maidudonate din nila lahat ng open spaces. So malinaw po na ang dinodonate lang ay road lot, na kung saan yung mga responsibility ng developer na hindi naman dinevelop. Oo nga, kawawa po yung mga tao natin, mga kababayan natin doon, pero atin pong ilagay sa tama na kung mag-donate ay kinakailangan pong lahat ng open spaces na pagmamayari ng subdivision na siguro nakapangalan din kay Mrs. Vergara ay kasama sa donation na ibibigay sa lungsod ng Lipa. Yan lang po, Mr. Chairman. The Honorable, ano mo na, si Conto Hernandez Velasco. Thank you very much, Mr. Presiding Officer. Ang siste po kasi nito sa akin pong experience sa mga nakalaan ng mga donation, kapag po meron pong gustong ipagawa ng lote o isa pong road block, para ipakongkreto, palagyan po ng drainage, palagyan po ng ilaw, we are not allowed to develop any private lot. So, ang nangyayari po ngayon, nag-execute ng deed of donation in favor of the city government. So, hindi po talaga donation siya in the sense na mapapakinabangan natin siya, magagamit natin yung lupa. And it seems nga po na itong tatlong po ito ay road lots. So, baka po sa halip na makabenefit sa atin ay hindi po tayo lalo mag-benefit. So, bakit po natin tinatanggap itong mga donations na to? Kasi meron pong mga, kagaya po ng na-mention ninyo, may mga residente na prejudice o kawawa na nandun na sa sitwasyon, nire-remedyohan na lang natin sa government. So, siguro po, bukod sa pag-accept ng deed of donation, bukod sa pagtanggap din po ng open spaces na sinasabi po ni Consul Raul Montealto, let's go after the developer. Sinabi na rin naman po natin, inabandon na to. Sinabi rin po natin na mayroon pong kapabayaan o nawalan po ng responsibilidad na kinakailangang gawin ito pong St. Joseph subdivision. I'm sure we can go after the subdivision itself. Kung meron po tayo nakita mga violations, nandiyan naman po ang ating city legal officer, let's file appropriate charges para naman po hindi lang tayo nagkakargo ng damages. Even if we do something for the improvement of this, we can afterwards go after the developer, kung sino po yung mga dapat po na nagpapagawa at nagpapakonkreto ng mga subdivision na to, para naman po mabayaran tayo in the form of damages. I'm sure we have competent legal officers to handle mga cases such as this. At I'm sure na mananalo tayo kung sakasakali pong makita talaga natin na meron po talagang kapabayaan. I think more than giving remedy to the situation at present, it's also going after yung mga tao po talaga na involved dito. Yun po talaga at tunay lang makatutulong din po sa mga kababayan po natin. Yun lang po, maraming salamat. The Honorable Mendoza is recognized. Magandang umaga ho sa aking pong Vice Mayor sa lahat po ng mga kasama natin ngayong umaga nito. Ako po ay bilang isang taga-barangay Tambo ay naintindihan ko ho ang mga nangyayari doon sa barangay namin sa Tambo at doon lalo na ho sa St. Joseph subdivision. Kasi ito nga ho'y napakatagal ng panahon na iniwan na ng developer at talaga ho ang kalsada ay napakapangit. Kaya ho naman ito, ako tumayo rin ho ngayong umaga nito ay ako ho ay sumusuporta na matanggap na ho ng city government ang deed of donation at para naman ho maisaayos ho kung hindi man ho ipakongkreto, ma-repair man lamang din ng kaunti kasi para ho madaanan ang mga kalsada ito. Kasi alam naman ho natin na pagka ito ang kalsada ay isang private at hindi pag-aari ng gobyerno, talagang walang maibibigay na tulong ang ating gobyerno para lang malaki malatagan ng bato, malagyan mo ng konting asfalto. Kasi
kita-kita ko ho ang mga naranasan ho ng mga taga St. Joseph na talaga ho sila ay pinabayaan na ho ng developer. Kita ko ho na sila ay nag-invest na rin doon, bumili ho ng property, pero sa kasamaan nga hong pangyayari ay hindi ho natupad ng developer ang kanilang pong pangako na magawa ho ang kalsada. Kaya nga ho pinupuri ko ho ang aking kasama, ang developer ko ng JP Morgan na si Consejero Raul Mantialco, kasi yung talaga ho tinidevelop nila ang kanilang subdivision, ipinakikita ho sa lahat ho ng mga kababayan natin na patuloy ang pagpapaganda ng kanilang subdivision at inaalagaan po ang kanilang subdivision. Hindi nga po katulad nung nangyari po doon sa St. Joseph. Kaya ho, yung sinasabi po ni Consejero Concon kanina na pwede ho natin habulin ang developer. Tama po yun, pwede nga ho natin habulin ang developer, pero pwede rin naman ho natin i-accept na muna ang kalsadong ito bago ho natin habulin. At yan naman po yung matagal na nga iniwan, ay di siguro ho pwede ho tayo magbigay pa rin ho ng oras para naman ho mahabol ho ang developer niyan. Kasi kakaawa naman po ang mga taong naapektuhan at ito po ay matagal nang i-donate sa atin. Siguro hindi na lamang huli 5 taon ay gusto na ho itong i-donate sa atin at talaga ho for several years since time immemorial ay talaga ho pangit na ho ang kanilang kalsada. Siguro naman ay meron ho tayong spare na pera para ho may paggawa ho at maramdaman naman ho nila ang kaginhawahan ng magandang kalsada. Salamat po, Mr. President. The Honorable Katico is recognized. Wala naman hong tumututol ho kay Crucial Vivo at kay Crucial Cuba doon sa pagdodonate. Ang kinupal lang ho ng question ho ng karamihan ng kasama sa Sanggunian ay ito pong open space. Bakit ho hindi ilagay natin sa ito sa accept the donate, i-accept po ng Sanggunian Pandusod at dinodonate naman, including the open spaces of St. Joseph. Para makita din natin yung reaction nito si Mrs. Vergara. Nagsasacrifice nga ho dito yung mga tao, yung mga mamamayan doon hindi nagagawa ang kalsada. Pero pagdating naman ho ng mga panahon, kaya dati ho magiging tradisyon dati na ang isang developer ay aasa sa city government ay padami ng pagkagawa ng city government sa nagbe-benefits naman ho yung mga nag-develop po na sa division. So ako ho yung sumasama sa inyong proposal na ito ay i-accept na city government na didonate bilang kalsada 6,325 square meter, including all open spaces in Barangay St. Joseph Subdivision. Yun yung akin, inagod daw natin. Na ito yung part na rin ho ng ng city government at ng mga open spaces. The Honorable Makasaya is recognized. Good morning, Mr. Chair. Ang sa akin po ay agree doon po sa ating karamihan po na nagsasabi na I am also for na tanggapin po ng ating aprubahan ang donasyon na binibigay po sa ating city government para matulungan po yung ating mga kababayan. But at the same time, siguro po I don't know if this is kung ano po yung magiging legal effect doon po sa kanina sinasabi ni Konsehala Conto Hernandez. Na kasi po pag ito yung basta po natin tinangka, hindi ko alam kung baka magiging scope na ang city government na habulin ang developer doon po sa pwedeng kasong i-file. I don't know po kay Konsehala Conto kung ano po yung magiging effect nito kasi pag tinangka po natin to na wala ko at least colatilla doon sa ating deed of donation na without, kailangan po kasi po kung tatanungin, tama rin po sinasabi ni Consejero Nino na masasanay po yung ating mga developer na basta magpapagawa tapos iiwan na lang, ibibigay na lamang po sa gobyerno ang responsibilidad para ipagawa ang kanilang mga daan. Sa akin po kasi, pag basta-basta po natin pinangka, baka po stop tayo, hindi natin pwedeng habulin, hindi tayo makapag-file ng kaso. So, I would agree po siguro na magpanood po tayo dun sa ating acceptance clause na without any reservation of the rights of the city government to pursue legal actions in case of any breach of contract by the developer as to what they have promised na kumuha po sila ng permit dito po sa ating bayan. The Honorable Monte Alto, sir.
Mr. Chairman, para-pareho po tayo ng gusto na matulungan yung mga taga St. Joseph Subdivision. Sapagkat alam po natin na matagal na nilang problema yung kanilang kalsada. Ngayon po ay sana'y lubos-lubos na natin ang pagtulong sa kanila sa pamamagitan ng chairman ng ating land use ay mabigyan natin ng panahon, madali ang panahon upang sa ganun ay tunay na po yung pagtulong natin sa kanila. Ano pong ibig kong sabihin? Kung i-accept po natin agad yung donation, ay baka po, tapos may kulatilya lang po yung ating ordinansa, ay baka po itong developer na ito ay hindi na kumilos. Whereas kung ating pong susunod na linggo, itong linggo ito, makapagpatawag agad ng committee hearing ang ating chairman, at makita natin alin ho ba yung mga open spaces yung itinatago pa diyan na pwede nyo i-donate. Kung maaari po i-donate nyo na rin, sapagkat i-donate nyo na at tatanggapin na namin itong road lots na ito. Kung baga sa ano po, iisa yung pag-uusap, iisa ang gagawin dito of donation, para po wala nang kula-kulatilya. Palipasin natin itong 1 week na ito, nang sa ganun, tunay na po yung pagtulong natin sa ating mga taga St. Joseph Homes. Nais din po natin matulungan sila, magawa ang karsada nila, pero kinakailangan po yung open space, hindi po makinabang itong mga developer na ito na iniako natin ang kanilang responsibilidad. Kinakailangan pong sabay-sabay na kanilang deed of donation. Paano pong sabihin nila na ang kanilang open space nila ito lang, ang laki. Wala na po tayong magagawa dahil nagawa na natin ang ordinansa itong ating ngayon. So kung maaari lang po, magpatawag agad yung ating chairman upang may patawag natin itong Mrs. Vergara nito na sa palagay ko naman po hindi siya umattend ng committee hearing at nagbigay lang ng authorization sa isang tao na siya umattend. At mapatawag natin ang assessor, makita natin doon sa St. Joseph Homes alin ba yung open spaces na idineklara nila para malaman na natin kung ano-ano mga title noon. Para sa ganun, kapag nag-committee hearing, ay meron na tayong info na ito ang inyong open spaces, ito ang ating hinihingi na inyo na rin i-donate upang sa ganun ay makasama sa development, malagyan namin ng mga daycare center, malagyan namin ng mga health center, upang sa ganun, ang makinabang din ay yung mga taga St. Joseph Homes. Ang pagtulong po natin ay ibubuhusan natin sa taga St. Joseph Homes. The Honorable Mendoza is recognized. Mr. Presiding Officer, nakukuha ko yung sinasabi ho ni Consejero Raul Monte Alto, yung kanyang pinag-alanganan na pagtanggap ko ng kalsada sa St. Joseph kasi nga ho yung sa mga open space. Pero yan naman po ay makikita natin sa development permit po na nakafile sa atin sa city hearing. Malalaman ho natin kung alin doon ang mga open spaces na itinalaga ho dahil yan naman ho yung under the law ay nakalagay ho doon kung ilang percentage ng isang dinidevelop na area ang nakalaan dapat sa open space. So it can be readily identified doon sa kanilang plano. At yan naman po'y inilalagay talaga sa kulatilya, pero pwede naman ho talaga na ilagay sa deed of donation. Siguro ho ay ang mas karaniwan na narinig natin pag ho nagbibigay ng deed of donation ay pagka ho nagbibigay ng deed of donation at ang nakalagay ho doon sa kulatilya ay yung purpose lamang ho na iyon ang pwede. Yan ho ay ipinatutupad ho ng batas kung yan ho ay halimbawa ho ay palengke at ang donation ho ay nakalagay for the purpose of palengke only at pag yan ho ay hindi na ginawang palengke at iba na ho ang gagawin, talaga ho mag-revert back ito dun sa mga aerosol na nagbigay ng donation. So ganun din ho ang mangyayari kung nalagyan natin ang kulatilya na ang open spaces nila ay kailangan mapabigay din sa city government para nga humalagyan naman ng mga daycare sector, ng mga health sector. So it can be part of the contract that we're going to approve if the Sangguniang Panunsod is going to approve the deed of donation. And as regards naman po doon sa sinabi po na ating kasama na si Consejero ABC Makasaet, ay tama ho siguro yun. We should also put
na pulakin na rin po na without prejudice to the right of the city government na habulin ang developer para naman ho, pag inaprubahan ho natin ang deed of donation, ay magkameron pa ho ng pagkakataon ng city government na habulin ang developer na nagpabaya. At siguro nga ho, ay ito'y umpisa pa lamang. Siguro ho'y dapat na rin nga natin habulin lahat pa ho ng developer na hindi ho tinutupad kung ano po ang nakalagay o nakasaad doon sa kanilang development permit. Hindi lamang po ang St. Joseph siguro ang dapat, ang developer ng St. Joseph ang dapat kasuhan. Lahat na ho ng developer na pinabayaan po ang kanilang mga subdivision na itinayo dito sa Lungsod ng Lipa. Maraming po salamat, Mr. President. Siguro po, we'll end the period of discussion. We'll proceed to the amendments to the committee report. May I solicit a motion for amendment? Or will approve the committee as reported? The Honorable po was recognized. So Mr. Chair, napakaganda po ng pagtawanan po mga kasama, no? Medyo na-overlook po natin yung mga open spaces nila. At baka gusto nga natin matulungan talaga yung mga taga-Barangay po. At ito naman pong developer na ito, sa Steve Vergara, yung maganda po natin pinakatawag. Pagkamat ito po yung hindi dumarating, ang dumarating lang po yung representative yan, tao niya. Ano? Yung po, isa po sa ninirahan po doon sa St. Joseph sa Vision. Kaya siguro mas maganda nga po yung mukhahin po natin mga kasamahan na magkaroon. Na sila po ito po yung may refer po natin sa ating legal kaya mga pasulatan po natin. Ano po? So, Mr. Chair, para sa ngayon po, inibigil po muna natin ating promotion para po muli pa tayo mapagpatawag at mas hindi na po tayo maglagay pa ng mga kung palatilya sa ating sa donation po. Objection. Committee report number 2013-014. The motion earlier is withdrawn. This is for the day, Mr. Secretary. This is for the day, number 1, Kautusan Bilang 2014-09, adopted by the Sangguniang Barangay San Isidro. Kautusan nagbabawal sa lahat ng mga mamamayan ng barangay na pagkatapon ng anumang uri ng basura sa mga kanal, ilat at ilog na nasasakupan Barangay San Isidro, Lungsod ng Lipa. Number 2, reclassification request from agriculture and residential use of Miss Mars D. Peralta. Committee on Land Use. Request of Mr. Tudoro Botones, President of PF Botones Construction Corporation of Phoenix Petroleum Philippines for the issuance of SUP. Committee on Public Utilities and Land Use. Number 4, reclassification request from agricultural to residential use of Mr. Edwin Garrett C. Salazar. Refer to Committee on Land Use. Letter request of yours truly to the honorable members of PSP for the realignment of 30,000 to be taken from the grants and donation to be made available to printing and binding expense 10,000 and representation expense 20,000, all of the office of PSP. Refer to Committee on Appropriations. Number 6, proposed annual budget for CY 2015. Committee on Appropriations. And number 7, monthly report of assessment for the month of September 2014. Noted. Resolution and ordinances for third and final reading, the Honorable Joel Pu was recognized. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance classifying the property of Ilo Realty Corporation with an area of 175 square meters located in Barangay Sa East from residential use to commercial. Any second to the motion? Seconded by the Honorable Committee. Discussion? Objection? Hearing none, the motion is seconded. Is hereby approved for third and final reading. Before we proceed to our privilege hour, we would like to acknowledge the presence of the President of the De La Salle Lipa Alumni Association, Dr. Joey Paraliman. Dr. Joey Paraliman.
And our friends from Quezon, Maylin Aparente, Science Research Specialist, 1, DRDP, Ecosystem Research Development Bureau, Los Baños, Laguna, Jayo Castillo and Jen Adrial, Project Staff, Quezon. Can I solicit a motion for the suspension of the rule to accommodate our guests? Mr. Chair, I move that we suspend the rules to accommodate our guests. Rules suspended. Sino na? Joey? Good morning, sa lahat ng grupo ng isang director. Good morning, sir. Online na po punta dito dahil sa aming proposal na PANRA. This will be a song binan held on October 25, it's coming Saturday. It will be 4:30 in the morning at assembly time, 5 o'clock in the Banra. And ang aming hinihiling sa Bunian, pwede sana na magkaroon ng road blocking itong portion simula sa Lasal hanggang SM. Only on the western side, yung left side. Kasi po itong aming PANRA na to, since meron mga tayong mga zombie, ang mga runners ay tatakutin or hihilahin or medyo iiwas din yung mga runners natin. So hindi natin masisigurado straight ang kanilang pagtakbo. Kaya amin lang pinupos na para sa safety ng ating mga runners. So, ito ang thank you po. Actually, dapat nung last special session namin, fortunately, ay hindi kami natuloy. So, ngayon po, i-refer natin yan sa committee ng Peace and Order. And ngayon po malaman kung yung pag-close ng street for the Pangal. At yung ano po yung other services. West side lang, one lane lang ang ibablock. yung one lane sa new side ng Mediatrix hanggang sa side Hanggang SM. So one lane lang. Kasi 4 lanes kasi yung 3 to 4 lanes yung ating side. So one lane lang. Tabi ng other. The entire one lane. The entire half? North. yes, SM bound. So Ano, 4:30 AM to, na Saturday pa. Kaya, ano yung West North? West North lang. So i-refer naman kasi medyo magkakapunan doon paano yung northbound sa kabilang lake siya dadaan. So yun po ang medyo Naka tayo, recess tayo. Suspended ang rules. Preparing 1 minute recess. Ano yun na? The Honorable Dumansing Mr. Chair, magandang umaga po. Sabi ko mga kasabahan, magandang umaga po sa ating lahat. Mr. Chair, I would like sabi na kapatid po ang gusto ng lipa dahil nandiyan po ating puso incorporated isang non-stop non-government organization na part ng Lipa Headwaters Council na also nangangalaga din sa Malayas Forest Reserve. Alam naman po natin, like last time po nagkaroon tayo ng study about sa ating water reserve, medyo nasa ating cascade na po ang forest reserve. Kung hindi tayo magkakaroon ng tulungan, baka dumating ang araw ay hindi natin mag-sustain ang ating water. Kaya yung time po with Mount Malayas Forest Reserve Conservation Project ng Puso, meron pong study na nakatak ang Ecosystem Research and Development Bureau or ito pong ERDB
Sila po ang katulong sa pag-conduct ng research ng Department of Environment and National Resources. At recently lang po, they have conducted a study entitled Valuing Raw Water for Improved Watershed Management, the case of Mount Naraya Forest Reserve. So, Mr. Chair, ngayon po ay meron po na representative na nais mag-present about from ERDB at nagkatulong po ang ERDB at ang PUSOD para magbigay ng legal sa study nila para maging aware tayo lahat and maybe we can ask them about any clarifications about sa kanila pong presentation about sa kanilang study. So, Mr. Chair, I think may call na Maylene Aparante from Science Research Specialist from ERDB Los Bares, Laguna. Sa Maylene Aparante sa Laguna. Magandang malapit na po magtanghalian sa lahat po ng mga pinagkikita ng mga konsyal at mga bisita po dito sa umaga nito. Actually, naimbitahan po ako ng PUSOD Incorporated na mag-present sa inyo ng isa pong pag-aaral na naisagawa. Actually, 2012 pa po ito. Ako nga po pala si Maylene Aparente from Ecosystems Research and Development Bureau. Isa po siyang opisina ng DNR kung saan kami po ay yung nagsasagawa ng mga researches tungkol po sa environment. Hindi po kami yung mga regulatory offices. Kami po ay research office ng DNR. So, since 2004 pa po, meron na po mga pag-uusap, strategic planning na sinasagawa po dito sa LIPA. Dahil nga po nakita nila na may posible na magkaroon ng problema sa tubig in the near future. At mayroon pong ginawang pag-aaral si Mr. Arsenio Elia na taga-Los Bares dito noong 2010 na sabi po niya yung kung Mount Naraya, Mount Malipolo watershed will reach its critical state in the next decade. So, ibig pong sabihin nun, di po ba medyo sa ngayon nakaka-experience na tayo ng problema sa tubig. Ayaw po natin na mangyari itong sitwasyon na to sa diretso sa ayaw natin mangyari itong problema ito sa ating lugar ng LIPA. At nakita po ng PUSOD kasamang LHWC Water Council na mayroon pong pangangailangan i-update ang ating policy para po magkaroon ng improved management ng ating watershed ng Mount Naraya Forest Reserve. So, ano po ang pwede nating pagbasihan dito? Mayroon pong tinatawag na PES or Payment for Environmental Services. Ito po ay nag-emerge in response to dun po sa danger and cost of forest degradation. At alam po naman natin na ating gobyerno ay hindi po sapat or may kakulangan din sa financial para po tugunan yung protection ng ating natural resources. While financing for watershed management is borne by the national local government, yung long-term solution is to have beneficiaries of the watershed management contribute their fair share to the cost of watershed management. So kaya po, nagkaroon po ng pag-aaral, we are tasked to conduct a study on yung pong valuing raw water or households' willingness to pay for improved management and protection of Mount Naraya Forest Reserve dito po sa LIPA City, Batangas. The study aims to evaluate the level of awareness ng residents about the importance of watershed in ensuring a sustainable water supply. Next is to ascertain users' willingness to pay for improved management of watershed. Identify what are the factors affecting their willingness to pay and the reason why they are not willing to pay for the improved management of watershed, and compute for the value estimates or yung willingness to pay estimates. So, ito po ang ginawa namin. We coordinate with actually, present po namin ito dito sa Sanggunian before we started, and we conduct focus dun din sa city planning. Then we conduct recognizing survey. We gather secondary data. We conducted focus group discussion. We conducted survey.
household survey, and we analyzed the data and we presented it pagkatapos po nung study. At ito po yung out of the 72 barangays na nasasakupan ng LIPA, 36 barangays were randomly selected as sample barangays. At doon po sa kada isang barangay na yun, 12 households ay na-interview using systematic sampling. Ang findings po, ito po, yung diretso na lang, yung socio-economic characteristics. Kung naka-experience ng problema sa water supply, kalimitan ng sinasabi nila is because of the brownouts. And majority are not aware about watershed. Pero nung tanong namin sila about forest, aware naman sila yung importansya nito para mag-contribute ng water para po sa residents. At ang nakita nila na functional watershed is a primary source of raw water. At next. At nasabi nila, according to the respondents, the main reason why they want to protect the watershed is para po sa mga susunod na generation to have available water pa rin. So in assessing the respondents' willingness to pay, we made use of the binomial logic model in determining the willingness to pay of the respondents using the dichotomous choice valuation format. Ito lang po yung medyo technical, pero dalawang question ko yun, whether the respondent is willing to contribute to the trust fund, proposed trust fund for improved watershed management of Mount Malarayat, and whether they're willing to contribute, we assign big amounts po. Di ko pa pagpunta tayo sa palengke, meron na talagang presyo yung mga bibili natin. So, we assign big amounts dun sa mga respondents na doon tinatanong natin kung they are willing to pay or not. At ito po yung formula and computation for the amount they are willing to contribute. Ayan. At ang nakita po natin ang factors affecting the willingness to pay, yung pong bid amount. Ang bid amount po pala is 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 50, 75, and 100. Ito pong bid amount na to ay hindi po galing sa amin, galing din po ito during this focus group discussion we conducted sa mga iba na offices dito sa LIPA at saka sa mga barangay dito po. At we computed na ang mean willingness to pay estimate po is for the general model, 25 pesos. Kinonsider din po namin yung income group. Pag po low income group, which is 100,000 and below, we computed 20 pesos per household per month. For the middle income, 34, and high income, 117. Tinignan din po natin kung may magkakaiba yung male and female, mas malaki po talaga yung libitin na value ng female kasi usually they're the one na gumagamit ng tubig sa bahay. At accordingly, doon po sa 400 respondents na in-interview, 190 of them, or 47.50, they, may positive po yung response nila, or they're willing to pay or to contribute, and 210 ay they are not willing to contribute. However, dun po sa 210 na hindi willing mag-contribute, dun sa bid amount na napa-assign sa kanila, baka po kasi 100 pesos, 50 pesos, or 75 or 30 ang napa-assign sa kanila, 98 po ay nagsabi na they are willing to contribute, pero ibang amount ang nais nila. At 128 po, 112 lang talaga yung hindi nag-signify, hindi sila willing mag-contribute. So, ito po yung lumalabas na willingness. Pag 10 pesos, yan, pababa. Obviously, pag tumataas yung amount, bumababa din yung bilang ng they are willing to contribute. At doon po sa 98 na ibang amount ang sinabi, karamihan po sa kanila is 20 pesos. The reason is yung they want reliable water supply. Kasi po,
Kasama po dun sa questionnaire ay in-explain po namin na itong trust fund na to will be used solely for the protection of the watershed, Mount Mularay Forest Reserve. Next. Yan. Yung why they're not willing to pay is basically yung reduction ng budget para sa community. At ang preferred collection mechanism is through monthly water bill. Yan. At flat rate ang gusto nila. At ang activities po na na-identify para po if ever po na ito pong trust fund na ito ay ma-generate or ma-buo, maintenance and protection after 3 years of the already planted seedlings, increase awareness of people from Taong, Quezon, and Pampanga, Laguna, as well as to the capacity about the importance of protecting the forest reserve. At installation din po ng signages kasi medyo during the FGD, ito po yung mga lumabas na mga activities na pwede daw pong gawin. Ayan, seminar orientation pa rin po about laws. Mas pagdadagdag ng forest ranger or provide ng mga equipment facilities para sa mga nagpapatrol. And alternative like dun sa mga resource base, ang natural resource base ang kanilang pinagkakakitaan. So in conclusion, there's a low level of awareness of capacity residents about the watershed. However, high po dun sa when asked about the role of forest in securing water supply, 72% of residents are willing to contribute for the proposed watershed management trust fund. And the estimated mean willingness to pay is 25 pesos per household per month, which is about 0.07% of the average monthly bill and 0.003 of the average monthly income. People's knowledge about other user groups being made to pay for the watershed service is not a significant factor, therefore collection of water can start with just one user group or the household. And the potential revenue from water user fee could be used to finance activities to protect the and manage the forest reserve. Ang pwede po natin gamitin dito is yung Executive Order 318, yung water user fee as a legal basis. And residents would prefer water user fee to be added to their monthly water bill, and such approach is cost-effective considering that collection mechanism already exists. Ang recommendation po talaga is to intensify IEC activities, ma-implement po yung trust fund to capture the willingness to pay of residents to pay for watershed management. However, yung pong 10 pesos na EMF ay nais po nila na bigyan pa rin ng linaw. Should the water user fee be added to the water bill, it should be clearly highlighted and demarcated. The Bank and Water Council could manage and separate the separate account with transparency and accountability. While the forest reserve provides other goods and services, the study focused only on the willingness to pay of households of IPA to contribute to ensure sustainable supply of water. Same study could be done with other user groups such as industries, agriculture, commercial, and yun lang po andito po yung taga-pusod to answer your question kasi ako po ay natasan lang ng matanda ng study. Marcial Lawansi. Sa pagtulong po ng pusod to conduct the study for water research sa Mount Mularay, kung meron po kayo sa mga kasama kong konsihan, I think the floor is open. Is it there? Siguro po, Mr. Chair, naman at po'y dadaan sa masusing pag-aaral para mas maging effective yung pangalaga natin sa The Honorable Makasari. Sir. Good morning, Mr. Chair. Ma'am, konting question. Ma'am, I just want to clarify kung ano po ba yung parang, is the purpose of us watching the presentation to have, kung para po ba sa information dissemination lang or yung po bang purpose natin is to pass a resolution or ordinance para wala naman? Parang information dissemination lang.
Their study. Sige. Ma'am, I've read in your recommendations that there are some voluntary naman po yung pabibigay po natin, di ba? Kung sakasakali doon sa yung study, according to your study with regard to some para magamit yun sa kung ano yung magiging problema natin. But I also saw there na you could add dun po sa, mag-add dun sa water bill ng ating po mga collections. Sa akin po, ma'am, although this is only information dissemination matter, I would just like to add up some points of considerations dun po sa inyong pinaplano. Kasi, as I understand, sa water bill po kasi, bago po tayo makapag-pangolekta, tingin po, this is not the proper venue para po magpatagdag po tayo ng mga charges dun sa ating sa water bill. Kasi po sa aking pagkakalang, ito po yung pinapa-aprobahan natin sa luwa o din po sa ating national agency na nagpo-control sa water district. And parang same analogy sa bottleneck na bago makapag-charge na kahit anong fee, kahit gano'ng kaliit man yan, environmental fee or sa waste sa disposal ng mga kung ano naman, pinapaprubahan po natin sa national agency. But I think for the case of dito po sa water district, yan po ay doon na sa luwa. And I don't know, correct me if I'm wrong, makikita po natin doon sa ating water bill. Para po may environmental fee or meron pong environmental fee na 10 pesos doon po sa ating water bill. So, siguro po yung makakatulong po yun sa inyo, ay hindi ko po kasi alam, I'm not aware, I don't know if my colleagues here know of how the 10 peso per dun po sa na pinokolekta sa bawat pong mga household ay kung paano po ginagamit yung environmental fee. So, I think baka po makakatulong po yun sa inyo to coordinate with the water district para po masagot po kung may kailangan na appropriate, kung may kailangan na pondo sa inyo pong gagawin, makakatulong po. Magandang umaga po. Ang inyong pong lingkod ang isa sa mga naging proponent ng Pasig Headwaters Council Ordinance. Kaya po siguro, nung makita ko po na LHWC could manage the separate account with transparency and accountability, I have no doubt that you are capable and that you are very transparent and very accountable to the funds. However, there might be a need to amend the ordinance to give you the power to do such thing to manage the account. Kasi parang more on policy-making body at Headwaters Council, and considering also that it would be public fund, kinakailangan din there should be also the proper government mechanisms involved, including the ensuring na mayroong government employee na accountable for the fund. But nevertheless, kasi sabi nga nila, medyo marami pa din daw pong iikutan pa ang proseso for the inclusion in the water bill. More importantly siguro, highlight po sana ng gusto ko malaman is, ano po ba yung expenditures na priority na paggagastusan? Because we are undergoing the 2015 budget cycle, and we're thinking na hindi naman po lahat pa pwedeng, hindi naman po siguro din immediately necessary na ipakarga natin sa mga konsumidores ng tubig kung ano man po yung expenditures na kakailanganin. Kasi at the end of the year, we are declaring savings, we are declaring supplemental budget, and we are also identifying ano po ba yung priority ng city natin na pagkakagastusan. If you're seeing that the need is immediate, if you're seeing na kinakailangan tuunan kaagad sa lalong madaling panahon, ang pangangailangan sa pangangalaga ng katubigan ng kita, can you identify to us your proposed budget? You need not submit today or present today, at siguro supplemental to your report. Ano po ba yung priority ninyo na gusto nyo mapasama na pagkakagastusan na ang target po saan ay kukuhanin dito po sa water bill? And probably we have enough funds para po sagutan yan, then we do not need anymore to add to the funding of our consumadores. Yun lamang po siguro. Thank you. Actually po, sige po, yung po mga comments sa mga suggestions at sa feedback. Ito po ay amin po, since gumawa po ng
namin sa Lipahet Workers Council during the meeting. Hindi naman po namin gusto ko lamang kong dagdagan yung sa sinabi mo ni Luciano Concord tungkol doon sa budget at gusto ko rin malaman kung meron din kayong manpower just in case na kayo ang mag-i-implement. Kasi no doubt naman na ang Lipahet Workers Council ay talagang willing na tumulong at alam naman natin na maganda ang mangyayari pagka ang Lipahet Workers ang siyang namuno. Pero ang gusto ko din lamang linawin, kung meron din kayong manpower, at kasi maminingil na naman sa ating mga kababayan, tapos magka-hire din ang mga kalibang na magmamagtay or mag-i-implement ng mga project, makapipwede with the assistance na lamang of the city government para at least medyo makapipwede at hindi lahat ay kukunin sa ating mga consumers. Bilang pong kasagutan mo din sa tanong ni Sir tungkol po din sa manpower. Actually po, ito pong Lipahet Workers Council, ang mga members din po ito, ay ng chairman po iba si Mayo, sino po ating mayor sa PU. Tapos yun po mga membro ay dito din po nanggaling sa departments po ng City Hall. Tapos yun pong mga activities naman po, nakikipag-ugnayan po tayo sa iba't ibang members like yung pong National Power Corporation. Ang enforcement po ng environmental law for Malaray, ini-implement po na Mount Malaray at Malipon yung Watershed Protection Council. Bali, yung pong for protection, sila po yung naka-assign doon. Tapos yung pong iba activities like yung sa mga reforestation, ini-implement po ito ng iba't ibang members. Sa mga napag-ipunan yung i-implement na namin ngayon, saan mo nakuha ang pondo for the implementation of those projects? Ang bawat niyan po, every year may set of activities po kami na pinapresent sa council. Halimbawa po, ang pusod ko noong 2009, may mga reforestation activities po kami. Ito po ay mula din lamang sa amin pong funds at sa mga projects na nag-run po sa amin ng TTFCF noong 2009. So, yun po ngayon, for now, ang iba po activities like reforestation, inaano po ito na nahihinto muna po ito, pero ginagawa po ito ng DNR ng NAPO. Sila po yung nagtutuloy-tuloy sa tree planting. At kanya-kanya po, sir, may mga parang tayaan po ng bawat miyembro. So, ang bawat organization at saka ng bawat agency. So, sa ngayon ba, merong natatanggap na tulong from the city government para sa ating mga watershed? Ang city government natin, through the CCNO, yun po mga activities po nila para Malaray, ito po yung naging contribute nila. So, yun ang contribution na binibigay ng city. So, pwede pa tayo hindi maningin at matutuloy yung ating mga project na yan kung sinusuportahan naman ng city, sinusuportahan ng ibang department, kung sinusuportahan din ng ibang organization. Well, sir, ang targets po sana ng pagkakapon po natin ng Payments for Environmental Services ay masustain po yung need na tuloy-tuloy po itong gawin. Halimbawa po kami, nabusan na po kami ng funds noong 2009. So yung mga activities po na ginagawa namin, mga ITC, mga hindi na po namin ginagawa. Yun nga po, hindi po kakayanin i-sustain ng mga projects o ng puso ng mga sa ibang organization and ibang agencies kung hindi tayo maningil ng ganyan. Ang amin pong paniwala ay hindi po. So hindi kakayanin. So, in the near future, baka umabot din sila. Kailangan po talaga tayo mag-set aside ng para lang po sa Malaray, para lang po sa
Yun po ang So sige, i po natin yung proposal po ninyong budget at kasi yung 10 piso na idadagdag natin sa mga consumers kasi medyo malaking bagay din yan para sa ating mga consumers at meron na rin tayong 10 piso na dinagdag dyan para sa environmental fee o sa mga garbage natin, mga basura. Tingnan natin, pag-aralan natin, i-propose ninyo dito sa talingin dito sa ganyan kung magkano yung mga proposed budget, baka naman pwedeng hindi na natin ganito at ang city na lamang will provide for the maintenance and sustainability of your project. Ang sa akin dito, yung meron na kasi dito nalabanggit din kanina sa report, meron dito ordinansa sa city noong 1993 na 10 pesos per household sa water district na papunta sa environmental fee na siguro ang nagkikula ay siguro mga nasa 7 million yan a year. So sa puso, yung commitment niya talagang walang duda talaga naman. So, ang nangyayari lang, yung commitment na siyudad ng lipa na nadidelay, yun ang walang kwan. So, napakahusay naman yung chairman ng Committee of Appropriation. Baka pwedeng mag-set aside ng pondo para aid sa Mount Malarayat sa Malipunyo, sa watershed. Ang question ko ay, anong participation naman sa inyo ng water district? Ng Lipa City Water District, anong participation sa puso? Anong ayuda na ibigay ng water district? What do you call that? Semi-government, ano? Semi-government ko yan eh. Public and expense, ngayon ko yan ang water district eh, semi-government. Bali, sir, yung Metro Lipa Water District ay member din po ng Lipanet Waters Council. And meron din po sila mga activities na ginagawa sa Malarayat ng mga planting. Nag-update po sila na activities noong last meeting. Meron po sila mga ginagawang tree planting, isa din po. And ang isa po sa mga pinunit nila or sa LHWC ay ang paglalagay po ng rain gauge para po pagbuo po ng weather station natin sa Mount Malarayat. Para po yung i-support po ito para po patuloy po natin na ma-monitor yung kung sa estado ng tubig natin sa atin. Na natatanggap ng Malarayat. Ibig ko sabihin ay nagpapabudget na sa kanila yung proposal nila na water district sa proposal niya. Kumuha na po sila sa amin sana po. Parang politiko rin yun. Ha? Hindi kaya na? So, gusto lang namin pala na kami sumusuporta na Special Vice Mayor Sanggunian sa mga proyekto ng puso. Ang wala lang namin, talaga may pagkukulang ng city government at ng water district. Pinanakita namin. Ayos ang DNR, ayos ang kwan. May tutulong lang sa inyo na sa kanyang panlusan. Yung legislation, siguro, mag-propose kayo na gagawin namin ordinansa para naman kami makatulong sa puso at sa water system ng Rosita Lipa. Yung naraan siguro na ikuha ng city ng Sanggunian na mag-trap kayo kung ano resoluo o tinasang gagawin namin batas na magkakaroon ng income para may tulong doon sa inyong proyekto. Salamat po kayo. Final comment, Honorable Makasari. Magandang umaga po. Bilang pong committee chair ng Committee on Apro, ako naman po gagawin sinabi po dito sa Nilo Matipon. At kaya siguro inadend ko dito sa mga sinabi ng mga ating mga konsihal. Kasi po bilang Committee on Apro, hindi rin po mapapag-aralan na hindi kayo mapapasa ng ano po mga proposed projected expenses for the coming year. And we could also look back po na meron ng committee hearing kung ano po yung mga proyekto nyo na pwede naman mag-coexist with the projects of our CTNO. Kasi po, siyempre, pinabalansin po natin na lahat ng mga pagkakagastos na dito, pwede mapagsama na lamang o ito side by side sa proyekto po natin CTNO. Saan nyo naman po na pag po kayo magpapasa na yung ating mga projected expenses, with the help po ng ating Sanggunian, we could do the proper actions para po masuportahan yung ibang
Before we proceed sa ating pong session, i-acknowledge po natin ang presence ng President ng ating NGO Federation, si Jerry America. Baka gusto nyo pagkakala ng kaunti, ma-acknowledge ang inyong association, sa inyong mga programs and project sa Agenda Federation ng inyong Magandang bahay po sa inyo lahat, guys. At sa mga KCRs po natin yung Sudalipa. Ako po ay nahalal noong August 21 na bagong Pangulo ng NGO Federation po. Sa loob po ng 2 buwan na aking pagiging Pangulo, kami po naman na may mga activity na agad nagawa. At sa October 25 nga po, kami po ay minaharap na madugong project, yung pong blood donation po, yan sa Malalaya College din. Simula po kapila ng umaga hanggang ika ng hapon. Ang isa po sa mga napagganuhan ng federation, ay kung ano po may tutulong din namin mga non-government sa local government, ay kami po naman ay tutulong din. At isa pong magandang umaga sa inyo lahat. Salamat po. Meron po mga gusto magtanong? Sige po, session na resume. Privilege, the Honorable Hernandez Quiroz is recognized. I move that we consider the other matter pertaining to the Barako Run B1 as urgent matter. Second, discussion, objection, hearing none, deferred to committee on isang order. With the express permission of the committee chairperson on the Committee on Rules and Order, I move that we consider such matter as urgent. Any second? Seconded, discussion, objection, hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, provided that they install signages for motorists and runners, provided that they coordinate with DPWH and PNP for traffic rerouting, provided that they partner with NGOs for traffic rerouting, and approval of traffic management, and provided that our approval will be subject to changes in terms of exigencies. I move that we pass a resolution approving the proposal of the traffic rerouting for the Barako Run 1 on October 25, 2014, covering the JP Laurel Highway, westbound from SM to LaSalle on October 25, 2014, 4 a.m. to 6:30 a.m. for third and final reading. Any second? Seconded, discussion, objection, hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, with the express permission of the committee chairperson on appropriation, I move for the alignment of the allocation under Sangguniang Pangungsod Travel 7,142 to training seminar of the same office for third and final reading. And seconded by the Honorable Mendoza, discussion, objection, hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Privilege, the Honorable Mendoza is recognized. Mr. Presiding Officer, kaya po ang inyong lingkod ay tumayo ngayong harapan ito. Kasi po, alam natin pinayo kanina sa ating po chairman ng preparation na malapit na po magkakaroon ng mga committee para sa ating po mga budget. And supposed to be po ay October 15, inatanggap na natin ang ating po annual budget for 2015 para po kapag-alalan na ng sabi ng Pangungsod. Kaya po ako tumayo ngayong umaga nito ay ito na rin po ang aking itinayo noong po isang taon ng bago nyo magkameron ng hearing sa ating pong budget. Kasi po tayo rin pagka sa mga barangay po natin, lagi po ang mga frontliners po natin ay yung tinatawag po natin BHW, BNS, Hilot at ang ating pong mga daycare workers. Noong isang taon po, ako po tumayo na rin sa inyong harapan
para humingi ng tulong para mabigyan ng honoraria, matagdagan ang honoraria ng aking pong mga nabanggit na DHW, BNS, Hilot at ating pong mga daycares. At ito naman po inaksyon lang ng ating pong kagalang-galang na chairman po ng health na Antita Patsiliste. Nagkataon nga lamang po na nung panahon yun ay wala pa rin ng pondo na naibigay sa ating pong mga nabanggit na mga functionaries ng barangay. Kaya po kung ito kayo ngayong umaga ito ay hihingin ko po ulit na magkamilan po ng isang pagkakameron ng hearing para ho ma-allocate na ho natin ang pondo. At alam ko naman ho na ang 2015 budget ay malapit na ho ipasa sa atin at yan na may a-approve din. Kaya po, alam ko po ang Tita Patsy Luiste ay higit na tumutulong sa ating po mga BHW, BNS, Hilot at mga daycares. Kaya siguro po ito'y ma-action ng kaagad at magkakaroon mo agad na isang hearing para sa bagay nito. Yun lang ang pang-save. Refer to the committee on appropriations. The Honorable Katipon is recognized. Ito'y tanda ko ng July 2013 privilege speech ni Consiel Kibong at katunayan nag-action naman ho si Tita Patsy doon sa kakayalaan yung sa pangangailangan nga ng pondo. Pero dito ho, gusto ko rin hong ipaalam na yun hong BSWS, mga hilo ay siyempre kailangan. Pero gusto ko ho sana idagdag kay Consiel Kibong na parte na rin ang kanyang privilege speech na gawin na rin ho niya ng paraan at ng chairman. Yun yung mga daycare worker. Mr. President, officer kasama. Kasama ko daycare worker at sa pamamagitan naman ho ng chairman ng PC Hotel, yun yung mga barangay pulisyon natin. Baka hindi naman ho honorario, kundi may token, halimbawa quarterly, may counting ayuda ang city government. Dahil sa Pati Garcia, ay meron ho talaga silang counting allowance at pinibigay din sa mga barangay tanod. At gusto ko na rin nung idagdag ay yung sa privilege speech ni Consiel Kibong na habang marin nung ipis sa ito, ay gusto ko idagdag na yun ang mga barangay justice natin. Ito yung akala natin yung barangay justice yung walang ginagawa sa barangay. Yan yung napakalaki ng participation ho ng barangay justice sa mga katahimikan ho ng barangay. Sa halip na isang kaso ay diretso agad sa dito sa Cocktail, maghablahan, nagkakaroon ho muna ng process na sa pamamagitan ng barangay justice ay nagkakaroon ho sila ng pagkakaintindihan, pagkakaunawaan. Lagyan na rin ho natin, hindi mo sabi honorario, kundi ho yung token from the city na counting ayuda, counting allowance, na may quarterly din ho sila counting na kukuha tulong mula sa syudad ho ng Lipa. Yun lang ang Mr. Jack. The Honorable Makasayan is recognized. Mr. President, sir. Ito tuloy ko na rin lamang po at sasabihin na ko rin lamang po yung sinabi ho ni Consiel Katipon na pati ho ang barangay justice, barangay tanong, kung maaari rin po ay mabigyan na rin nga ho. At tama-tama naman yung kabuksan ho natin kung ano ho ang mga pwede bigyan at kung alin ho ang mga nabibigyan natin dati, ay di siguro yung mas maganda na nga na maidagdag na rin po yung mga bagay na binanggit ko sa inyo. Salamat. Good morning, Mr. Chair. Bilang pong committee chair ng ating committee on APRO, I would just like to request to formally request ating pong Sangguniang Secretary na kung ano po yung mga napag-usapan natin sa committee hearing ni Consiel Patsy Luiste as regards po magkano po yung napag-usapan para po magiging redundant yung ating pag-uusap sa mga representatives from the PHWs, BNS para mabawasan ang pagtrabaho. Nailipat po sa aking komitiba para po ito po man ay mapag-aralan. And with regard naman po din sa mga barangay functionaries na nasabi kanina ni Consiel Biho at saka ni Consiel Hilo, sa katunayan po, ito po isa mo dun sa bilang Pangulo ng ating liga ng mga barangay, ay ito rin po sa isa na sa mga agenda na gusto po ilapit ng ating pong pamunuan sa ating pong ano po rin po ng ating kagalang-galang na Vice Mayor. Ito po yung pinupush nito na mapataas talaga ang mga honorarium mo kung ano man po pwedeng tulong na nabigay sa mga naglilingkod po dito po sa atin. Privilege, the Honorable Montero is recognized. Good morning, good afternoon pala.
pastor na. Hindi naman ito mahaba itong sasabihin. Ito ay regarding doon sa ating pagbabudget for 2015. At nais ko na rin magdagdag sa sinasabi ko si Bibong na magkaroon ng kaunting dagdag ng ating mga BSW, BNS at Pangilon. Ang aking concern naman ay dito sa ating mga TND. Ito ay last year pa rin. At napakalaman ko po na napakaliit na sahod ng ating mga TND. At sana ho ay mabigyan pansin dito at ito naman ho ay minsan na rin sinampit ng ating napakamay at kalang-galang Mayor na Kabili na ang ating mga TND ay kinakailangan madagdagan ng sahod. At considering na isang problema po ng ating lungsod ay ang traffic ay siguro po ay marapat lamang na bigyan po natin ang atensyon ang ating mga nagka-traffic dahil hindi po sapat yung kanilang sinusweldo sa kanilang pagka-traffic. Umulat umaraw ay sila nandyan at isa sa tingin ko na makakapagpasipat at makapagbigay ng magandang serbisyo ay ang dagdagan ng kanilang mga sweldo. At sana po ay bukod doon ay kung tayo ay magka-hard muli ng panibagong mga TND para matagdagan po ang TND mga traffic aid dito sa ating Luzon Lipa ay babigyan sila ng tama at maayos na uniforme dito sa ating mga taga-TND. Dahil nakikita po naman natin ay po ay nakakapunta ng mga bayan ay kabukong-tangi po na parang nakakaawa po ang mga uniform ng ating mga TND. So sana po mabigyan pansin ko ng ating kagalang-galang Honorable Councilor Joel Buwan. Maraming salamat po. So kung privilege po, privilege na kasi the Honorable Hernandez Veloz is recognized. Meron po kong privilege Attorney Conton, JR, then Mr. Chair, gusto ko lang po sanang buksan para rin po kasama po sa referral din po sa ating po komitiba ng local economic enterprise. Yung concern po ng mga taga-night market na sila po ay kinolektahan ng halagang 15,000 pesos para po sa pagpapapintura at panlilinya dito po sa ating pong night market. I understand na meron po tayo ng mga allocation out of our internal budget. And ito pong mga pagpapapintura, this is a peace and order concern or a local economic enterprise concern or concern na dapat naman po ay shoulder na po natin dito sa ating pong city. Considering the same, Mr. Chair, baka po mapag-aralan kung paano po yung ang mas nakakaano pa po pala dito, bukod po doon sa sila po ay nakolektahan at nagamit nga po yung kanilang personal na pera para po sa pagpapapintura. It turns out, hindi naman po pala kailangan yung pagpipintura dahil po parang may inaayos po yata ngayon Tita Pachi, ano po, na parang segregation. So parang kinolektahan na sila ng 15, pininturahan yung dapat daw na area or location para sa kanila. And then eventually, hindi naman po pala ginamit yung pong yung gaya o yung hati na magpapintura na yun. So baka po pwedeng maaral din po, sino po ba yung nagpakolekta ng 15? Should it have been charged na lang po siguro internally? And how we can give it back dun po sa mga taga-night market? Dahil medyo malaki din po ang 15,000 para din po sa kanila. And considering the same, Mr. Chair, ay baka din po makalambing din po tayo ng report siguro po sa mga susunod na araw as to the status of the implementation of the guidelines that we have given them, including the proper allocation of the stalls. I understand, nag-usap po kami kanina yung Tapachi, nag-raffle na po sila. So, kung ano po yung level of compliance din po natin sa mga guidelines po natin, baka po pwedeng makalapin din po tayo sa market administrator kung ano po yung latest din po. Ilamang po, maraming salamat. prefer to committee on local economic enterprise. The Honorable Makasari is recognized. Mr. Chair, ang ating pong komitiba ay nakatanggap po ng sulat galing po sa ating city administrator na diyan po ito dapat ang naging topic po natin sa ating special session.
So, bago po lahat, Mr. Chair, this letter po is concerning po dun sa request for realignment ng ating na-request sa ating city administrator, Venator, dito city mayor ng halagang 769,422.54 to be taken from savings and scholarship payable under the mandatory appropriations to be made available for the payment of interest and loan for the construction of the parking building. So with this letter, Mr. Chair, I will wait for the urgency of this matter, Mr. Chair. Any second for urgency? Seconded discussion, objection, hearing none. The motion duly seconded is hereby approved. Motion? I move for the passage of an ordinance realigning the amount of 769,422 pesos and 54 centavos to be taken from the savings of scholarship payable under the mandatory obligations to be made available for the payment of interest and loan for the construction of Lipa Public Parking Building for the period of September to December. Any second? Seconded discussion. Council Lilo Katikon, recognized. Magandang ano, kalagyan ng Vice Mayor. Kasi yun ay una, bago ho nga ng chairman ng Committee on Appropriation, at ito rin napasali sa kanya. Pero sana ho, ang bagong chairman ay napreso sa Finance Committee. Yun ho magiging kasagutan ho ng committee. Kasi ho ito ay isang loan na 300 million na ito ay giving authority to City Mayor to loan 300 million way back 2012. Ngayon ho, ang atin lang ang katanungan sa kasi ho, nagko-contribute ito sa statement ng previous chairman ng Committee on Appropriation nang humingi siya ng permission sa kanyang panlusot na hinihingi niya authority to loan na ratification na magkaroon ng ulit ng pautang na lusot na lipa para sa isang parking building sa loob ng palengke sa pamamagitan ng Bangkong Veterans Fund. At ito ay sinabi niya way back March 2014. At ito sabi niya way back 2014 March, sabi niya na walang babayaran pa ang syudad na Lipa between March 2013 up to 2014 up to March 2015. Walang babayaran na interest at saka yung capital para ng loan. Ngayon po ay nagkaroon ho tayo ng isa na request from the city administrator na 700 plus thousand para sa interest ng 3 buwan ng parking building. Performance ng parking building from September, October, November, December. Paano ho kaya na-turnover sila? Paano ho kaya sasabihin ng committee na especially the Finance Committee kung bakit kung mag-i-interest tayo hindi ho natin alam kung paano tayo ma-release ng loan. Maganda pong katanungan ko yan ang ating naglalagala ng konsyal na para po malinawan ang ating taong bayan regarding po dito sa pinaka-realize. Sa katunayan po, pwede po natin siguro revisit kung ano po yung napag-usapan natin nung ito po yung inaprubahan. At nung naman po tayo nag-apruba, ang ating po yung kontrata ang ating inaprubahan. At dito po sa ating kontrata kasi, ito po na meron po 1 year. 1 year po na hindi po mababayad. Pero ang nakasulat po sa ating kontrata na inaprubahan lang po na nakararami ay 1 year po na hindi magbabayad ng principal payment. But as regards to the interest ay wala pong provision doon po sa ating kontrata na inaprubahan na hindi po tayo magbabayad po ng interest. So, kaya po ngayon ay nagkakaroon po tayo ng realignment. This is for the payment of interest. So, I'm not, doon po sa naging usapan po dati kung ano po yung ating pinaprubahan sa tingin daw po ito I assume, ang ating po sa lahat ng ating mga konsyal, bago naman po ito na-aprobahan ng mayorya, ay ito po yung napag-aralan, although the statement was given, although I can, hindi ko po alam kung I can remember distinctly that statement, but even if it was made, yung statement po natin na ito, ay meron naman po tayong kontrata na pinabasa at binigay sa ating mga konsyal na ito naman po yung na-aprobahan nila na nakasulat na po ito. Yung
principal po ang wala mo ng payment, pero yung interest po ay may bayad. But the statement of the previous one is 1 year. Pero okay lang, wala pong problema yan. Ang akin nung dito, sa dami nung na source of fund na pwede natin pagkuhanan, bakit ho doon sa scholarship fund natin nagkukuhanan ho yung pambayad ng interest ng utang na 300 million? Yan po yung maganda rin po. Sa katunayan po, bago po tayo sa ating chairmanship, ayan, nakipag-usap po tayo sa head ng ating finance committee, ang ating city administrator. Akin po tinanong na tama ba na dito natin sa mandatory obligations for scholarship natin kukuhanin ang pondo para sa realignment for the payment of the interest. Kanina po sinigurado po niya na for this year, up to this year po, as far as our obligations for this year is concerned, ay sobra po sobra pa, sufficient na po dun sa ating mga obligations for this year ang na-allow po natin, kaya po dito po kinukuha ito. At syempre, ito naman po dahil nga po sobra, yung napaalam po na yan, dahil next year po magiging due yung ating pong mga payments for scholarship doon po sa iba't ibang eskwelahan. So, kailangan po i-appropriate for the next budget year po ulit yung ating pong allocation po na yan. Kasi yung Little Puso, kung natandaan yung 2 weeks ago na nagkaroon ho sila ng parang ibalik ho yung kanila na nalabis na tax. Ang source of funding ho na natin binalik na almost 3.2 million ay from the scholarship program of the city government. Ngayon ho, city government ulit at from scholar again para ho sa loan. Ang last question po ho yung gahong loan na yung gahong hinihingi sa atin 754,000 sa 4 months na sinasabi, ito ho yung interest for 300 million or interest for sa na-release lang ng Veterans Bank. Magkano ba ho ang na-release ng Veterans Bank? Sa katunayan po ay magandang katanungan mo po yan. Dito po may sulat akong hawak galing po sa Veterans Bank. Sa katunayan po, ang nare-release pa lamang po sa atin ay 50 million. 50 million. So that is... pa lang po nare-release. Kaya kung mapapansin po, may mga katanungan po ating mga kabayan. Bakit nagpabayad ng interest? Nagawa na ba? May ginagawa na ba? Kanina po yung kausap ko rin po ang ating po city engineer as regards po ano na po yung development ng pagpapagawa ng ating parking building. Ito po ating parking building may sinumalan na rin po, may isang buwan na ho. At sa katunayan po ay nasa foundation work po sila, kaya ako may 15 million pala yung release. At ongoing po yung ginagawa. Ang sabi po ng ating city engineer ay may 50% na po yung nagawa for the foundation work. Tapos kaya hindi ka kita lang sa labas kasi yung 3 meters excavation, yung mga pag-low-fi na ginawa, ang ginagawa pa po yung ating pundasyon. Actually, ako yung galing doon at so yun yung 50 million na i-release, doon ho natin ipapayo yung 188,000 a month para ho sa interest lang ng 50 million. Doon sa release. Kasi ang na-release sabi ho, mention na na-release ng Philippine Veterans Bank sa 300 million ay 50 million as initial sa construction ng ating family ng bayan, parking. Doon sa parking na yan, 50 million, humingi nyo sila ng interest na 188 million a month for 4 months. Doon ho 50 million. So average of 8 to 10% per annum ang interest ratio siguro ng ating sinasabi niya ng loan sa Veterans Bank. 4.6% po ay ito sa 4.785. So ito ang 188, ito na ho yung sa 50 million na rin. Kasi hindi naman tayo pwede mag-release na mag-interest na pero hindi pa naman manarelease yung additional na 250. So per month ho, 188,000 per month ang interest natin sa initial na 50 million na release of funds sa parking building ng Luzon Talipan. Yun po. Salamat po. Yung Honorable Mendoza is recognized. Salamat po, Mr. President. Kanina po inabanggit po ninyo na ang babayaran po ay 700,000 para sa interest. Opo, doon po sa 700,000 po yun, hindi po kasama po doon yung market. Ano po, yun yung sa parking building lamang na ginagawa sa palengke. Yes, yes. Kasi ang nakalagay po kasi sa annual budget po natin
ay ang loans payable po ay ang sa market po ay 8,797,182.03. Sa ospital ng Lipa, first loan, ibig sabihin siguro may first na nakasulat dito, 17,150,000. Hospital ng Lipa, second loan ay 5,850,000. Another provision for additional loan, 27 million para sa hospital equipment. So ito ho ang nakalagay po sa ating annual budget na puro mga interest po ang babayadan ay kung aabutin mo siguro ito kung ito isusumahin o ito total ay kulang-kulang na 60 milyones na pambayad pa lamang sa interest at kaunting principal. Hindi po kasama dito yung binanggit po ninyo na 700,000. So ito ho ay as a market po lamang. So panibagong pagsama rin natin sa agenda sa ating mga annual budget for next year kasi ang sabi ho ninyo kanina ay 12 months muna na interest lamang ang babayadan for the first year. At during the second year, saka po dagdagan ng principal payment with interest. Doon sa 300 million, inabanggit nyo rin po kanina na 50 million lamang po ang nai-release pa ng Veterans Bank. Kailan mo kaya na-release yung 50 million na? Ito po ay na-release month of September. Kaya po nag-umpisa mo ang ating interest on the month of September, kaya po tayo magbabayad for 4 months. So, September, October, November, December, 700,000 po ang babayadan. Kanina ho, nag-request na kayo ni Consihal Milo, hindi ko lang ako eksakto narinig kung ilang percent po yung computation ninyo for 4 months. For 4 months po, kasi ang annual interest rate po natin is 4.6785% per annum. But, syempre, we're going to compute it on a monthly basis. Ang lalabas po kasi sa per month ay 187,000 tapos may total po. If we're going to multiply into 4, which would account for September, October, November, December, it would total po doon sa amount na i-request po for the elect. Nabanggit mo ninyo na 4.5%? 4.6785%. Kasi meron po akong kopya ng ratification of loan agreement with Veterans Bank. Ang interest rate po ay nakalagay dito ay interest rate shall be floating based on 1-year PDSTF rate plus a spread of 3.2110 per annum. So, ang ibig pong sabihin ba niyan, yung 4% plus 3.2%, ito po ang interest na babayadan natin. So, it will be roughly 7.7% ang binabayaran po natin interest per annum. Ay, hindi po. Doon po sa inyong nabanggit po kanina, ay doon, ang total po na 4.6785% will already include yung sa 3% at yung sa una po yung binanggit na i-add yung sa 3.2% yung sa spread. Pero meron pa rin nakalagay dito na overnight reversal purchase rate plus a spread of 2.8158%. Ang spread po na pinag-uusapan, ito po depende po kung gaano matagal, ito po ina-advertise sa kung gaano po matagal ang ating pong ang ating loan. Kasi po, spread would also be referred to as interest, but either the market rate o kung ano man pong interest na kailangan po amortize for the whole duration of the loan. Napag-atin. Sana ho pwede natin mag-review ang kontra kasi ang nakalagay din po doon sa kontrata noon ay ang sabi po sa atin ay aabutin mo ng mga 7.5% all in all ang interest per annum. At siguro rin kung mababalikan po natin ang ating pong mga discussion noong nagdaan ay ang sinasabi ng interest rate per annum ay aabutin ng mga 7.5%. Sige po, it will be noted po pag ating pong pag-aaralan po yung sa kung paano po pinumpute yung 7.5% dahil nasabi naman po ay maaaring umabot sa 7.5% per annum yung ating babayaran ng interest rate. But then, siguro po,
kasama po kasi dyan yung computation kasi sabi po depende sa market rate ang pinag-uusapan po natin. So pwede po mag-iba-iba. But then again, ang alam ko po ay kapag meron pong mga provisions dun po sa ating kontrata na hanggang saan kung ano pong interest rate ang pwede po natin na payagan. Kasi yun po kasi ang napag-usapan po habang ina-aprobahan sa unyang panlinsod ng kontrata ng pagkakautang. Mr. President Officer, will you allow me to continue at meron pa pong kaunting katanungan? Kasi po kanina hinapagin nila rin nga po na 50 million po ang unang edisyon ng Veterans Bank sa lungsod ng Lipa at yan ay i-release noong September ho. Ano ho ba ang pagbabayad natin sa ating contractor? Is this per accomplishment? Kasi dito ho ba nakadepende ang ating pong utang na inuutang sa bangko? Kung halimbawa ho na 20% na po ang nagagawa sa ating pagawain dito ho sa palengke, saka lamang po magre-release ang bangko o ito ho ay after ng 50 million, ang second tranche will be another 100 million, tapos isusunod po ang tranche ay 100 million, o ito po ay bubuuin na po ng 300 million within 1 year time o within a few months. Sa akin po pagkakaalam, ito po yung progress billing po ang ating pagbabayad po sa ating contractor. So ganun din po ang ating pag-utang, progress billing din po, o ito po kukuhain na natin na po after po na initial na natanggap na 50 million. Sa tingin ko po, ito po yung by tranche ang pagbigay po sa atin, depende po siguro sa ating progress na nagagawa. Kasi kaya inuuna siguro yung ating 50 million ay para papaumpisahan muna yung ating mga foundation works. So Mr. Presiding Officer, baka naman po pwede yung i-furnish po tayo ng copy para naman humalaman natin ang schedule of payment po natin. Kasi hindi po natin alam, bigla na naman po magre-request po sa atin, mababayad na po ulit tayo na interest. Hindi po natin alam kung magkano na ho ang napapalinis na pera, kung magkano na ho ang naibabayad sa contractor. So might as well, alamin na po natin lahat. Kasi mahirap po yung pagkatulad nga po ngayon, magbabayad po tayo ng 700,000 sa interest. Ay katulad nga po, kayo na po ang nagbanggit kanina, ang chairman na po ng appropriation, madami yung tao ang nagtataka kung bakit magbabayad na agad ng interest, eh hindi pa naman nagagawa. So mas magandang siguro may hawak tayo papel para humalaman din ng mamamayan ng lungsod ng Lipa na inutang ho ang 300 milyon, alam din ho kung paano babayadan, alam din ho kung magkano ang interest, at alam din kung magkano na ang nalipis na pera dito sa ating lungsod. Sige po, Mr. Chair, we will coordinate with the proper agency para magpadala po tayo ng schedule of payments and the other arrangements na kakailanganin para mas maging transparent tayo sa ating program. Yes, Sir Presiding Officer, kung halimbawa ho ang ating pong chairman ay baka ho mahihirapan pa ng paggawa po ng sulat, maybe we can request our sabi niya secretary to formally inquire or not inquire, to formally request the Veterans Bank na i-furnish tayo ng mga nabanggit po kanina. Mr. Secretary, please write a letter addressed to the Veterans Bank regarding all data documents regarding the 300 million loan to proposed parking bill. Maraming salamat po, Mr. President. Any other discussion? Objection? There's an objection. Those who are in favor of the motion duly seconded, please raise your right hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Those who are not in favor, please raise your right hand. 1, 2, 3. 6 in favor, 3 against. The motion duly seconded is hereby approved. Ito siya Mr. Chair, based on po ito, sa pulis ang magandang tanghali po sa ating lahat. Mr. Chair, so para lang sa akala ng lahat, ay we have an ordinance declaring October 21 as a Kapayang Barako Day. Ito po ay dahil ito ang araw na yung-declare ng Villa ang Lipa noong 1887. Dahil sa pagyabong ng industry ng Kapayang Barako at yung nga po dito ay ngayong week na ito, nag-celebrate po tayo ng fiesta ng Kapayang Barako ng Lipa.
the birth and evolution. Kaya po, bilang po as Chairman of Committee on Tourism, Cultural Affairs and Education, ay inaanyayahan po kayo buhay ng produkto na nagpapakilala sa lipa. Yun po ang Kapeng Barako. Tomorrow po na iniimbita ko rin po kayo, bukas po na October 21, 6 o'clock ng umaga, na makikisa sa awareness walk na magsisimula sa ating City Hall at susundan ng Thanksgiving Mass sa Cathedral ng 9 p.m. Kasunod din po nito ang opening ng Barako Bazaar sa Plaza Independencia. Kaya po, Mr. Chair, sana po sama-sama po tayo para buhayin muli ang Kapeng Barako ng Lipa. Yun lang po, Mr. Chair, maraming salamat. Okay, maraming salamat po. The Honorable po, the final urgent matter before we adjourn, Honorable Buhat. Mr. Chair, I move for the legislative item number D. Any second? Second discussion, objection, hearing none, motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, I move for the passage of resolution authorizing the city mayor to grant special use permit for the proposed Phoenix gasoline station located in Barangay Panibalay. Any second? Discussion, objection, hearing none, motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Motion? And seconded, session is session is adjourned. Hindi ko na makalimutan. Audio Jungle.
narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran.